Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito tayo sa ating lumang Sennheiser Bluetooth headset, model HD 4.40. Aksidenteng na to, hindi natin namalayan, nakakala ko nasa loob pa ng bagyong pala gumulong, nalaglag siya sa dagat. At hindi ko siya nabuksan kagad dahil nasa trabaho pa kami, walang tools, nasa service kami. Siguro nabuksan ko after 2 or 3 days pa. At nung mabuksan natin, namumuo na yung mga kalawang niya dito. Ayan o, mapapansin nyo. Tapos yung mga tama niya talaga dito sa mga active components dito banda. Ayan o, nangingitim siya. Nung tinatry nating isaksak, wala na, ayan na talaga siya wala na siyang charging indicator, ayaw na umilaw to. Tapos so binubukan nating i-press yung power niya, ayaw na rin mag-on. So ayan, mapapansin nyo, meron pa dito, ayan, yung mga kalawang, ayan, dito kinakalawang. So nalinis na natin to, hindi lang natin siya talagang yung pinipirasang kutkutin, dahil natatakot tayo na yung mga maliliit na parts ay kunti na lang yung nakahawak. Ayan, kaya simpleng panglinis na lang yung ginagamit natin. Walang problema dyan sa mga capacitor dahil pwede naman nating papalitan yan. Ang inaano natin dito ay yung mga resistor. Okay, so pwede mo naman sukatan yan bago mo kutkutin para makuha mo yung resistance value niya. Pero hindi siya 100% accurate dahil naka-onboard siya. Okay, yun yung inaano natin, inaalala natin. Tapos, ayan, nung dito banda nga pala pa, dito sa likuran, yan, kung makikita dito, yan. Ayan, grabe din yung kalawang dito. Yan, kinakalawang din yan. Ayan, nangingitim pa rin, Ayan siya. Pero mas malaki na yung kaibahan nung hindi pa natin nalinis. Ayan siya dito. Ayan, dito. Okay, so, nalinis natin siya. After natin malinis, sinubukan natin i-charge. So, papakita ko sa inyo, nung charge na natin siya, sinasaksakan na natin siya, may nakita na tayong improvement. Umiila na yung kanyang charging indicator. Pero ganun pa man, okay, hinintay natin na ma-full charge kung magkukulay blue siya. So, nagkukulay blue siya nung ma-full charge. So, akala natin okay na. So, mga ganitong klase, hindi mo pwedeng i-on siya na naka-charge. Pagka mga Bluetooth headset, hindi pwede. So, kailangan tanggalin mo talaga siya. So, nakita natin na nagkukulay blue na yung dito. Ibig sabihin, naka-full charge na yung battery. Pero, kapag ino-on mo siya, ayaw pa rin mag-on yung kanyang power. So, next na ginawa natin, in-reset natin. Nag-hard reset tayo. Okay? Nandiyan yung battery, nakakabit yung battery. Sinort natin, saan yung reset terminal, ayan, RST. Okay, RST. So, nireset natin yan. Sinusort lang natin yung ground tsaka yung reset. Okay. After nyan, sinubukan na naman natin uli. Ayaw pa rin. So, ang ginawa natin, tinanggal natin uli yung battery after natin mag-reset. Ginanya natin. Okay. Tapos, ibinalik natin siya. Tingnan nyo. Okay. So, umiilaw na siya kaso, nagpupula kulay blue, parang naka-hard reset siya. Ganyan yung mangyayari kapag i-hard reset mo siya. Mawawala yan yung pag-change niya sa kulay, mga after 5 minutes pa. So, ang tagal. Ganun pa man, pwede ka na mag-connect dyan. Ito, papakita natin, Dahil sabi nung yung voice prompt, power on, naka-power on na daw siya. Okay, so Bluetooth tayo. Ayan, connecting. HD 4.40. Ayan. Okay, so naka-connect na tayo. Play natin.
kung may maririnig kayong boses. Okay, dali lang. Okay, so tumutunog siya. Ayan, lapit natin. Okay, so tumutunog siya. Ayan. So hindi talaga natin siya sinukuan, ano? Pinagtiyagaan, sikapan nating linisin at yun yung nakuha nating resulta. So hindi pa yan, nung mapatunog na natin, meron namang isang problema. Mabilis siya maglubat. Okay, bakit mabilis siya maglubat? Yung pala dito, grabe yung kanyang kalawang. Ewan ko kung makikita dyan, ayan o. Ayan. Ayan. So nangingitim. Nilinis na natin yan pero nandiyan pa rin. Okay, hindi ko na siya pinilit na kutkutin. Baka maputol yung paa, no? Ayan. So nung after natin linisin yan, ayan, nagno-normal na siya. Matagal na siya maglubat. Pero, meron pa tayong isang problema uli. Hindi mo siya pwedeng patayin. Ayan. Di ba tumutunog pa siya? Tumutunog siya. Off natin. Hindi siya mapapower on, hindi rin siya mapapower off. Okay? So wala. Dito, yung kanyang button, yung kanyang volume up, volume low. Yan. Hindi na rin gumagana yung kanyang mga button. Pero at least, napapatunog pa natin at pwede pa tayong mag-connect. So, pwede namang kontrolin yan sa headphone natin, sa cellphone natin. So, ang gagawin natin ngayon, dahil hindi siya napapatay, no? Ayan. Kapag naglulubat yan, halimbawa ito, naglulubat siya, no? Tapos, cha-charge mo siya. Ayan. Okay? So, ang problema mo ngayon, pag nag-charge ka, babalik uli yan. Hindi yan magkukunik uli. So, paano na mo naman siya i-on? So, hindi naman siya na ma-on. Ang gagawin natin dito, puputulin ko yung positive dito. Ayan. Tapos, maglalagay ako ng switch. Okay? Maglalagay ako ng switch dito sa kaliwa or sa kanan. Yun yung papakita natin sa inyo kung paano natin siya kung saan natin siya ilalagay. Okay? So, ito lang yung puputulin natin. Para pagka ito, parang magre-reset lang tayo na magre-reset kapag ginagamit natin. Ayan, no? Tinanggal natin. Babalik natin siya uli. Diba? So, yun na lang yung paraan mo para kung gusto mong i-off or i-on yung headphone natin, ganun lang yung gagawin. Lalagyan na lang natin siya ng manual switch. Okay? So, ayan, sana yung makakatulong to, no? So, parang tear down na rin para makita nyo kung ano yung itsura ng HD44 4.40 Sennheiser microphone. So, hanggang dito na lang siguro tayo. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.